Yun, so welcome back sa ating YouTube channel guys, no. So for today's video, dahil maraming nag-request, maraming nagtatanong kung paano ba natin ma-withdraw yung ating mga Pi balance papunta sa ating GCash. So yan yung tutorial natin today. So medyo mataas-taas tong video guys, so make sure na huwag nyong i-skip yung ating mga video na tutorial para wala kayong ma-miss na any detailed, and to prevent na rin guys, no, sa any losses sa ating mga transfer sa ating Pi wallet papunta sa ating GCash account. So yun guys, no, bago tayo magsimula, kailangan meron na tayong OKX, no? At dapat yung ating Pi balance is atin ang na-transfer dito sa OKX. So yun guys, kailangan meron tayong OKX dahil dito tayo transfer from Pi to OKX and OKX to GCash. At kailangan din guys yung OKX natin is verified, no? At kung hindi mo pa alam guys kung paano ba tayo mag-transfer from Pi wallet to OKX account, gagawa tayo ng tutorial niyan guys, kaya stay tuned lang. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe para updated kayo pag ma-upload na natin yung video natin on how to transfer Pi wallet to OKX account. So dito guys, nag-transfer ako ng 20 Pi sa aking OKX account. So equivalent yan ng 1,790. Nandito yan sa trading. So itap natin to. Ito guys, trading. Yan. Then mapupunta tayo dito guys. Kung nakikita natin dito sa itaas yung convert, ayan, tap lang natin yung convert, no? So next step natin gagawin guys, dito sa from, yung ilagay natin dito is Pi, at USDT naman dito sa may 2. So from Pi network or Pi balance into USDT. So as you can see, meron tayong available balance na 20 Pi dyan. Tapos mag-convert lang tayo ng 2 Pi kasi para meron lang tayong maipakita guys, no, sa ating tutorial ngayon. So as of today's recording guys, ang 2 Pi meron siyang equivalent na $3 or 3 USDT. I suggest guys, i-hold nyo lang muna yung Pi balance kasi sobrang liit pa ng rate niya ngayon, no. So tataas pa yan. So i-save nyo lang muna tong video guys para meron kayong mga reference once na mag-withdraw na kayo sa inyong Pi papunta sa inyong GCash. So yun guys, kapag okay na, itap lang natin dito yung preview code, yung makikita natin sa baba. Then kapag okay na yan, itap natin dito ulit ang convert. The next step, tap natin dito yung done guys, no. And next step naman is i-back lang natin guys. Balik tayo sa ating OKX account. Then tap natin dito yung asset. So nakikita natin dito sa asset, meron na tayong 3 USDT guys. Pero need pa natin yan i-transfer into funding. So next step naman natin gagawin guys, itap natin dito yung OKX. So balik tayo sa homepage, then piliin natin dito yung P2P trading, itong nakikita natin sa taas. So dito guys, tap natin dito yung sell tab. So dito guys, piliin mo dito yung may magandang higher price or highest price dito guys, no. At merong magandang payment method option, yung may GCash, may Pimaya, or sa bank transfer. Dito under sa sell tab guys, makikita natin dito, for example, itong nasa taas, si Crypto Pilipinas, no, meron siyang 58.13, so mataas yung high price niya. Then may available siya na 1K USDT, pero mataas yung order limit niya guys, nasa 10,000 yung minimum. So hindi tayo pasok dyan kasi yung Pi natin or USDT natin is nasa $3 or 3 USDT. So equivalent lamang yan into 100 plus sa Philippine peso. So ang gagawin natin dito is hanap tayo dito sa ibaba ng meron lamang order limit na 50 or 100 na minimum para pasok yung ating withdraw papunta sa ating GCash. At syempre piliin natin yung mataas na completion rate like 96% pataas. So yun guys, for example, no, itap muna natin dito yung sell. Ayan yung nakikita natin. So kung makikita natin dito guys, yung ating available balance is 0 USDT. So ang gagawin natin guys, kasi nandun pa siya sa trading, ita-transfer natin siya into funding. So meron tayong makikita dito na transfer. Ayan yung naka-highlight guys, no. Tap natin yan. Then ang piliin natin from trading to funding. Tapos yung asset natin, syempre dapat USDT yan. Then dito naman sa amount guys, tap lang natin dito yung max. Then tap confirm lang natin. So kapag okay na guys, i-back lang natin. So makikita natin dito is meron na tayong available balance na 3 USDT. Tapos balik lang natin guys, back tayo. Ang gagawin natin dito is maghahanap na tayo na merong maliit na order limit na pasok sa ating withdrawal na 3 USDT or nasa ano lang yan, nasa 100 plus
Philippine peso. So scroll down lang natin guys, maghahanap tayo dito ng merong maliit na order limit. Maliit lang kasi yung i-withdraw natin papuntang GCash, kaya maghahanap tayo ng nasa 50 to 100 lang siguro na may minimum na order limit guys, no? So meron na tayong nakita guys, okay naman yung completion yan, nasa 97%, so mataas na yan. Then sa order limit, okay, pasok yung ating ano guys, kasi yung order limit niya is nasa 100 lang. Then sa payment option naman, meron siyang GCash. Kaya ito yung pipiliin natin guys. So mukhang goods naman to guys. Meron din siyang 291 transaction. So pag okay na yan, tap natin yung sell. Tapos dito naman sa quantity or sa amount guys, tap nyo lang dito yung max para ma-withdraw natin lahat yung ating available balance, no? So ayan, meron siyang 302 USDT. Or dito naman sa amount, meron siya ditong 173.65 pesos. So dito guys, itap lang natin dito yung sell USDT with 0 fees. Then next is ilalagay lang natin yung ating payment method. So itap lang natin to yung add. Then dito sa payment method, piliin natin yung GCash kung GCash ang inyong gusto. So dito sa GCash guys, dito sa under sa account name, ilagay lang natin dito yung ating GCash name. At saka dito naman sa phone number, ang ilagay natin yung ating GCash number. So dapat tama lahat yan guys para ma-receive natin yung ating mga payment. So pag goods na yan guys, itap lang natin dito yung add na makikita natin sa baba. So next step guys, no, ay matik, pwede na natin dito matap ang sell USDT with 0 fees. So kapag okay na yan guys, tap lang natin. Tapos i-review lang natin ulit guys bago natin itap itong sell tab or sell button. So once okay na guys, goods na lahat, itap na natin dito yung sell. So ito na yung lalabas guys, no, pending for buyer's payment. So wag nyong i-close ang inyong OKX account. So hintayin nyo guys na ma-receive ang inyong payment doon sa inyong GCash. So pwede nyo yan itap yung chat guys. Ayan, tap natin yan. So pwede kayo dito mag-chat guys, or pwede kayong mag-message sa kanila. So ito, sabi niya, I'm sending the payment, kindly wait for a while, thanks. Then yun, hintayin lang natin guys na ma-receive natin sa ating GCash. Basta hintayin nyo lang guys, wag nyo i-close ang inyong OKX account until na ma-receive nyo ang inyong payment doon sa inyong mga GCash account. So sa akin guys, mabilis lang naman, walang 1 minute na-receive ko na yung payment sa aking GCash. So ito yung on proof ko guys. Ayan, nag-notify na sa akin si GCash na naka-receive ako ng 173.65 pesos. So dahil na-receive ko na guys sa aking GCash, pwede ko na itap itong release crypto. So yun lamang guys, no, na-transfer na natin yung ating Pi papunta sa ating GCash. Disclaimer muna guys, no, yung mga tinuro ko step by step, i-master nyo muna guys. Kung mag-transfer kayo ng Pi papunta sa inyong GCash, sundin nyo ako guys. Tulad ko guys, kasi first time ko pa mag-transfer ng Pi to GCash. Yung ginawa ko is nag-transfer muna ako ng 2 Pi, kasi pag in case na magkamali ako is okay lang kasi 2 Pi lang naman yun. So wag nyo agad i-transfer lahat ng inyong Pi papuntang GCash kapag first time nyo pa lang. So yun guys, tinuro ko na guys kung paano ba tayo mag-transfer from OKX papunta sa ating GCash. Sa next video guys, i-share ko sa inyo kung paano mag-transfer from Pi wallet papuntang OKX. So make sure guys, nakasubscribe kayo sa ating channel para updated kayo. Ma-notify ka pag meron tayong panibagong video. So yun guys, no, sana nakatulong sa inyo yung ating video, yung ating tutorial ngayon. Huwag niyong kalimutan i-save yung ating video para in case meron kayong pang reference once mag-withdraw na kayo ng inyong mga Pi papunta sa inyong GCash. Yun lamang guys, maraming salamat and God bless us all.